Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto raw, may Senate resolution na naman pero imbes na makabuo ng momentum, abay nilalangaw raw! Sina Soto, Bam, Risa at Kiko, sila umano ang frontliners ng panibagong hirit para ituloy ang impeachment trial umano ni VP Sara Duterte nga araw. Balikan natin ha, noong Hulyo 25, itinapon na nga ng Supreme Court ang impeachment case laban kay VP Sara. Ayon sa Supreme Court, labag daw ito sa tinatawag na one impeachment per year rule at sa right to due process. Parang sinasabing, sorry, kahit gaano kabigat ang reklamo, kung may technical na sablay, walay pa rin. Pero nitong August 1, ayon sa Inquirer.net, sinimulan raw ni Senator Riza Hontiveros kasama sina Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Tito Soto ang isang Senate resolution na ang layunin ay hikayatin ng Korte Suprema na pag-isipan muli ang desisyon nito. Pero teka, ang tanong ng ilan, kanino ba talaga para ang resolution na ito? Sa taong bayan ba o sa sarili nilang narrative? Kung apat pa lang daw ang pumirma, aba, mukhang nilalangaw na agad, diba? Hindi kaya aburido na rin ang ilan sa kanila kasi parang gusto nilang hilain pabalik ang proseso na malinaw ng ginawaran ng ruling ng Korte Suprema. Hontiveros mismo nga ang nagsabing, "If that happens, we would debate on the issue. I am ready. We in the minority are ready to fight for our arguments, our opinions. If we come to a vote, we will explain each of our votes." Ang tanong ng ilan, debate sa Senado o drama sa media? Pero ang punto kasi ng Supreme Court may proseso, may limitasyon, may technicalities. Ito yung classic na banggaan nga raw ng two branches, judiciary versus legislature. Pag di ka pabor sa ruling, hahanapan mo nga raw ng legal na butas. Kung pabor ka naman sa'yo or pabor sa inyo ang Supreme Court, sigurado, rule of law ang sigaw ninyo, di ba? Sa mismong draft resolution, hindi hikayat raw nila ang Korte Suprema na gamitin ang tinatawag na Doctrine of Operative Facts at Fairness Principle. Sa madaling salita, sige na, tanggapin nyo na lang na valid ang mga ginagawa naming hakbang, even if may bagong interpretasyon nga raw ang batas ngayon. Pero ayon kay Senate President Cheese Escudero, not our job to rush it. So, habang sina Riza, Bam, Kiko, Soto ay naglalatag ng resolusyon, mukhang may kalmadong pagkibit-balikat naman sa majority. Parang sinasabi ng Senate President, go ahead, gawin nyo kung gusto nyo. Basta kami, steady lang. Parang tahimik ang ibang senador, walang rush, walang pirma. Yung mga signature drive nga raw, di rin naman ganon kainit ang suporta. Kaya sinasabi ng iba, aburido na siguro sila. Kasi kahit ipilit, kulang naman raw sa traction. Kung totoo man na aburido na silang araw, hindi natin sila masisisi. Alam natin, si VP Sara Duterte ay hindi ordinaryong political figure. Maraming forces ang gustong pabagsakin siya dahil sa pangalan, sa tindig, o sa mga paninindigang taliwas sa status quo. Pero kung balikan natin ang essence ng impeachment, dapat ito ay usapin ng batas, hindi lang politika. Kung technical na sablay nga, bakit pa natin pinipilit ang laban sa maling pinto? Kaya sa mga katinig ko, maging mapanuri tayo.
Hindi porket may resolution, ibig sabihin ay makatarungan na. At hindi rin porket tahimik ang iba, wala nang laban. So sa dulo ang tanong, batas ba ang sinusunod o ang damdamin lang ng iilan? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, nakakasuka kayong bumoto sa mga senador na ito na walang galang sa rule of law, walang galang sa Supreme Court. Nakakatawa naman kahit hindi ako abogado. 201% trust ko sa 13 maestrado ng Supreme Court decision. Supreme Court is the highest law of the land of the Philippines. Pag hindi natin sinunod, sa tingin natin may mga bata pang gusto mag-aral ng abogado kung ganito na tayo. Opinyon ko lang po ito ayon sa kakayahan ko at interpretation. Nasa kanila yan. Then kung yung paniniwala nila, good luck na lang mga senador ng bansa. Ano klase itong mga senador na hindi marunong magrespeto na ang pinakamataas na hukom na ang nagdesisyon? Kung itong mga namumuno ang nagpapasimuno ng mga ganitong gawain, ay wala nang maniniwala or wala nang magre-respeto sa Supreme Court. Magkakagulo na ang bansa natin. Mga lawmaker ang unang ayaw kumilala sa interpreter ng batas. Anong klaseng mga mambabatas ang mga ito? Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!